Isang sampal, isang gabi, isang pamilyang tinalikuran ako ng maglaho ang lahat. Habang hawak ko ang regalong huling sentimo ko ang bumili, natagpuan ko ang asawa ko sa bisig ng iba. Utang na loob mo sa amin ang lahat, Talia, ang bulyaw ni Doña Isabel. Pero tapos na ang pagiging martir. Ngayon, ako naman ang maniningil. Handa ka na bang makita ang aking muling pagkabuhay? Ayusin mo ang mukha mo, Talia. Huwag kang iiyak-iyak dito na parang ikaw ang biktima. Linisin mo ang dumi ng asawa mo kung ayaw mong mabulok sa kalsada ang pamilya mo. Ang tinig ni Doña Isabel ay parang hapit na latigo na humahagupit sa katahimikan ng marangyang condominium unit na yon. Sa kabila ng malamig na bugso ng aircon, tila nandidiri ang matandang babae habang nakatingin sa kanyang manugang. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nanginig ang mga kamay ni Talia habang mahigpit na nakahawak sa isang maliit na kahon na nakabalot sa pilus. Sa loob niyon ay ang isang antigong orasan na pinag-ipunan niya sa loob ng 3 taon. Bawat tahi niya sa mga mamahaling damit ng kanyang mga kliyente hanggang madaling araw, bawat hapdi ng karayom sa kanyang mga daliri, at bawat pagtitipid sa sariling pagkain ay naroon sa loob ng kahong iyon. Regalo niya iyon para sa kanilang ika-10 anibersaryo ni Emilio. Isang simbolo ng panahong inalay niya sa pag-ibig na akala niya ay sapat na upang punan ang puwang ng kanilang pagkakaiba. Ngunit ang bango ng mamahaling pabango ni Saffron na humahalo sa amoy ng alak sa silid ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang hininga. Nakita niya ang kanyang asawa, si Emilio, na nakahiga sa kama, walang malay at namumutla, habang ang mga mediko ay nagmamadaling asikasuhin ito. Sa gilid, nakaupo si Saffron na kunwari ay umiiyak, ngunit ang mga mata nito ay nanunuri at puno ng pangungutya sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Sabi ng doktor, overdose. At alam nating lahat kung bakit. Muling singhal ni Doña Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng maayos na pagkakaayos ng kanyang buhok. Pinagod mo ang anak ko. Masyado kang gahaman sa pera, kaya pinilit mo siyang magtrabaho ng magtrabaho para sa luho mo. Iyon ang sasabihin mo sa media, Talia, na dahil sa kasakiman mo, nagkasakit ang asawa mo. Tila nawalan ng saysay ang bigat ng regalong hawak ni Talia. Unti-unting bumitaw ang kanyang mga daliri at ang kahon ng orasan ay dahan-dahang lumubog sa makapal na alpombra, hindi lumilikha ng anumang tunog, gaya ng kanyang pagkatao na 11 taon na nilang tinatapak-tapakan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit siya ang kailangang magdusa, gayong si Emilio ang nahuling may kasamang iba. Ngunit ang imahe ng kanyang ama na nasa ospital noon, ang mga resibong binayaran ng mga De Vega at ang salitang utang na loob ay parang mga kadenang nakapulupot sa kanyang leeg. Mommy, please. Hindi ko po magagawa iyon. Bulong ni Talia. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig. Isang mabilis at malutong na sampal ang sumalubong sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi lamang nanatili sa balat. Bumaon iyon hanggang sa kanyang kaluluwa. Napalingon ang kanyang ulo sa lakas ng impact at ang kanyang paningin ay saglit na lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Huwag mo akong mamami-mami, Talia. Wala kang karapatan. Tandaan mo, isang kumpas ko lang, kakalad ka rin ang bangkay ng tatay mo palabas ng sementeryo dahil hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran ang lahat ng ginastos namin. Maging ang hininga mo, pag-aari ko. Gagawin mo ang gusto ko o wawasakin ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Tumalikod si Doña Isabel upang asikasuhin ang mga reporter na nasa labas na ng pinto. Iniwan si Talia na nakatayo sa gitna ng silid na puno ng kasalanan na hindi naman sa kanya. Tiningnan ni Talia ang kanyang asawa na isinasakay na sa stretcher. Walang kahit isang sulyap ng pag-aalala mula kay Emilio. Walang kahit anong proteksyon. Sa katahimikang naiwan,
Ang tanging naririnig na lamang ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Isang pintig na puno ng pait, pagod at unti-unting namumuong puot. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang isang katanungan na tila isang tinik na ayaw mabuwal. Hanggang kailan ko kailangang bayaran ang isang utang na ang kapalit ay ang sarili kong kaluluwa? Saan nagtatapos ang pasasalamat at saan nagsisimula ang pagiging alipin? Nakatitig lamang si Talia sa kawalan. Ang kanyang pisngi ay nanginginig pa rin sa sakit, habang ang anino ng bukas ay tila mas madilim pa sa gabi ng pagtataksil na ito. Huwag kang lalabas ng pintong yon kung ayaw mong makita ang sarili mong nakaposa sa harap ng mga kamera. Mananatili ka rito, Talia. Magpanggap kang nagluluksa, magpanggap kang nagsisisi hanggang sa maniwala ang buong mundo na ikaw ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ang anak ko. Ang utos ni Doña Isabel ay tila isang hatol ng kamatayan na binitiwan sa loob ng malawak at marangyang silid, habang ang labas ng mansyon ng mga De Vega ay pinagkakaguluhan ng mga reporter na uhaw sa iskandalo. Ang loob naman ay tila isang kabaong nagawa sa ginto para kay Talia. Nakatayo si Talia sa harap ng kama. Ang kanyang mga kamay ay automatikong itinitiklop ang mga baru-barong panloob ni Emilio. Isang nakasanayang gawin ng isang asawa, ang mag-ayos, magligpit at mag-alaga. Ngunit bawat haplos niya sa tela ay tila may kasamang bubog. Ang amoy ng detergent na paborito ni Emilio ay humahalo sa mapait na lasa ng kanyang mga luha na pilit niyang nilulunok. Nakakatawa dahil sa kabila ng lahat ng panlalait at pananakit na tinanggap niya kagabi, ang kanyang katawan ay nakaakulong pa rin sa tungkulin ng pagiging isang martir. Mula sa malaking telebisyon sa dingding, nakita niya ang mukha ni Saffron. Nakasuot ito ng itim, may hawak na panyo, at maluhaluhang nagpapaunlak ng interview. Matagal ko nang napapansin ang pagod ni Emilio, sabi ni Saffron sa screen. Palagi niyang sinasabi na kailangan niyang kumita ng higit pa dahil sa mga hiling ng asawa niya. Masakit para sa akin na makitang ganito ang nangyari sa kanya dahil lang sa ambisyon ng isang tao. Nabitawan ni Talia ang hawak na damit. Ang kanyang mga daliri ay tila nawalan ng pakiramdam, naging manhid at malamig. Ang bawat salita ni Saffron ay parang mga palaso na tumatagos sa kanyang dibdib. Dahan-dahang winawasak ang kanyang dangal sa harap ng milyon-milyong tao. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang basagin ang telebisyon at sabihin ang totoo. Na si Saffron ang kasama ni Emilio sa gabing iyon, na ang perang pinaghirapan niya sa pananahi ang huling ginamit ng kanyang asawa para sa isang regalong hindi naman para sa kanya. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Isabel. Ang bawat hakbang nito sa sahig na gawa sa nahiya ay tila isang mabigat na paghatol. Lumapit ang matanda sa kanya, hindi upang umaliw, kundi upang dagdagan ang bigat ng kanyang krus. Tingnan mo ang sarili mo, Talia, sabi ng matanda habang pinalilibutan siya ng mapanghusgang tingin. Isang hamak na mananahi mula sa tondo na binigyan namin ng pagkakataong huminga ng hangin ng Forbes Park. At ganito ang isusukli mo? Ang sirain ng pangalan ng De Vega? Huwag kang magkakamaling magsalita sa media. Isang maling salita mo lang at sisiguraduhin kong pati ang mga alaala ng pamilya mo ay mabubura sa mundong ito. Utang mo sa akin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Hindi nakasagot si Talia. Napayuko na lamang siya. Ang kanyang buhok ay nagsilbing tabing sa kanyang namumugtong mga mata. Ramdam niya ang paninikip ng kanyang dibdib, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang nakakasulasok na pakiramdam ng pagkabigo. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting napupuno ng lason. Isang patak para sa bawat kasinungalingan, isang patak para sa bawat sampal ng katotohanan. Nang makaalis si Doña Isabel, naiwan muli si Talia sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang sensasyon siyang naramdaman. Isang biglang pag-ikot ng kanyang sikmura, isang pamilyar na hilo na tila humihigop
sa kanyang malay. Napakapit siya sa gilid ng mesa. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Naalala niya ang petsa sa kalendaryo. 2 linggo na siyang huli. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Sa gitna ng bagyong ito, sa loob ng bilangguang ito, kung saan ang lahat ay kaaway, tila may isang lihim na nagsisimulang mabuo sa loob ng kanyang sinapupunan. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Saan siya kukuha ng lakas kung ang tanging sandigan niya ay siya ring bumubura sa kanyang pagkatao? Kaya ko bang protektahan ang isang inosenteng buhay sa loob ng isang bahay na puno ng mga halimaw? O ang batang ito ay magiging isa na namang kadena na magtatali sa akin sa impyernong ito habang buhay? Ang katahimikan ng silid ay muling bumasag sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang pag-lock ng pinto mula sa labas. Siya ay isang bilanggo at ang kanyang sikreto ang maaring maging susi ng kanyang kaligtasan o ang mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Huwag kang umasa na may matitira pa sa'yo, Talia. Kahit ang anino mo, pag-aari na ng mga De Vega. Ang mga salitang iyon ni Doña Isabel ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Talia habang nakakulong siya sa loob ng malamig na banyo ng mansyon. Sa labas, naririnig niya ang mga yabag ng mga katulong na nagmamadaling ayusin ang silid para sa pagdating ni Saffron, ang babaeng tila reyna na kung ituring ng kanyang biyenan. Ngunit sa loob ng maliit at masikip na espasyong ito, may hawak si Talia na isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng ginto sa Forbes Park. Isang maliit na plastic na stick, 2 guhit na kulay rosas, sa gitna ng madilim na kabanata ng kanyang buhay kung saan ang bawat pintuan ay nakasara at ang bawat boses ay mapanghusga. Isang himala ang tahimik na nagaganap sa loob ng kanyang katawan. Naramdaman ni Talia ang biglang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi ito ang luha ng pait na dati niyang iniiyak. Ito ay luha ng isang takot na may halong kakaibang lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-usap sa munting buhay na nagsisimulang mabuo sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang napaupo si Talia sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagitan ng kaba at pag-asa. Lalaban tayo, anak. Bulong niya sa isang tinig na halos hangin lamang. Natatakot na baka marinig siya ng mga pader na tila may mga taingang nakikinig. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita bibitawan. Ikaw ang tanging kayamanan na hindi nila maaaring nakawin sa akin. Ang sandaling iyon ng katahimikan ay biglang nabasag nang marinig niya ang marahas na pagpihitit ng doorknob mula sa labas. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang lumikha ng tunog na yumanig sa mga dingding at pumasok si Saffron na tila pag-aari nito ang buong mundo. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay agad na sumakop sa maliit na espasyo. Isang amoy na nagpapaalala kay Talia ng lahat ng sakit na dinanas niya sa kondominium noong gabing iyon. Ang tagal mo naman dito, Talia. Ano bang ginagawa mo? Naglulublob sa sarili mong drama? Tanong ni Saffron. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa salamin at nag-aayos ng kanyang pulang lipstick. You should be thankful na pinapayagan ka pa ni Tita Isabel na manatili rito. Kung ako sa'yo, aalis na ako bago pa ako tuluyang mabulok sa kahihiyan. Mabilis na itinago ni Talia ang test kit sa loob ng bulsa ng kanyang suot na lumang cardigan. Tumayo siya ng diretsyo, ang kanyang muka ay pilit na naging matatag sa harap ng babaeng sumira sa kanyang pamilya. Hindi siya sumagot dahil alam niyang bawat salita ay gagamitin laban sa kanya. Ngunit ang kanyang katahimikan ay tila lalong nagpagalit kay Saffron. Lumapit ang babae sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit habang sinusuri ang bawat galaw ni Talia. Bakit ganyan ka makatingin? Parang may itinatago ka. Biglang hinablot ni Saffron ang braso ni Talia. Isang marahas na paghawak na nagdulot ng sakit sa kanyang balat.
Ano tong nasa bulsa mo? Siguro nagnanakaw ka na naman ng mga alahas ni tita, no? Masyado ka talagang desperada. Naramdaman ni Talia ang mabilis na pagdagundong ng kanyang puso. Pinilit niyang bawiin ang kanyang braso, ngunit mas lalong humigpit ang kapit ni Saffron. Sa kagustuhang maprotektahan ang kanyang lihim, aksidenteng nadulas ang kamay ni Talia, at ang maliit na puting plastik ay bahagyang sumilip mula sa kanyang bulsa. Nanlaki ang mga mata ni Saffron nang makita ang dulo ng bagay na yon. Ang mapanyang-nyang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Ano yan, Talia? Isang pregnancy test? Isang nakakapanghilakbot na tawa ang kumawala sa bibig ni Saffron, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig at matalim. Huwag mong sabihing buntis ka. At kaninong anak yan? Kay Emilio na hindi ka na hinawakan sa loob ng ilang buwan? O baka naman sa kung sinong lalaking nakuha mo sa kalsada? Nanindig ang balahibo ni Talia. Hindi lamang ang kanyang lihim ang nasa panganib, kundi ang mismong buhay ng kanyang anak. Ang katahimikan ni Talia ay naging kumpirmasyon para kay Saffron. You're in big trouble, Talia. Akala mo ba magagamit mo ang batang yan para makuha ang yaman ng mga De Vega? Bulong ni Saffron habang unti-unting lumalapit sa mukha ni Talia. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng banta. Sisiguraduhin kong bago pa man maisilang ang batang yan, wala na kayong mapupuntahan. Naiwan si Talia na nanginginig sa takot habang mabilis na lumabas si Saffron para tawagin si Doña Isabel. Ang tanging katanungang naiwan sa kanyang isipan ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang dugo. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang protektahan ang kanyang anak kung ang mismong mga tao sa paligid niya ay nakahandang pumatay para sa kapangyarihan? Ang batang yan ay hindi De Vega. Isang mantsa lamang yan sa aming pangalan na dapat mong ipaliwanag, Talia. Sabihin mo sa akin, saang estero mo nakuha ang binhing yan habang nagpapabaya ang anak ko? Ang tinig ni Doña Isabel ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa bawat hibla ng dangal na natitira kay Talia. Sa gitna ng malawak na salas, napalilibutan siya ng mga anino ng mga De Vega, mga aninong tila handang lalamon sa kanya ng buo. Nakaupo ang matandang babae sa kanyang silyong gawa sa pelus, habang sa tabi nito ay nakatayo si Saffron. May mapanuyang ngiti sa mga labi na tila nanunood ng isang paboritong palabas. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto ng silid at iniluwa si Emilio. Nakasakay siya sa isang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang ningning. Ngunit sa halip na pag-ibig o pag-aalala, ang makita ni Talia sa mga mata ng kanyang asawa, ang tumambad sa kanya ay ang isang malalim na pagkamuhi. Emilio, ang tanging salitang lumabas sa mga labi ni Talia, isang bulong na puno ng pagsamo. Gusto niyang tumakbo palapit dito. Gusto niyang hawakan ang mga kamay nito at sabihin ang katotohanan na may bunga na ang kanilang pagmamahalan. Ngunit bago pa siya makahakbang, itinaas ni Emilio ang kanyang nanginginig na kamay upang patigilin siya. Huwag kang lalapit, Talia, mahinang sabi ni Emilio. Ngunit ang bawat pantig ay puno ng pait. Sapat na ang narinig ko mula kay Mommy at Saffron. Sapat na ang katotohanang habang ako ay nakahiga at nag-aagaw buhay, ikaw naman ay abala sa pakikipagtagpo sa ibang lalaki. Hindi totoo yan, Emilio. Alam mo sa puso mo na ikaw lang. Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Pagmamakaawa ni Talia, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sahig na gawa sa makinis na marmol. Ang bawat patak ay tila isang tahimik na saksi sa kanyang pagdurusa. Isang malakas na pagbagsak ng mga papel sa ibabaw ng mesa ang bumasag sa kanyang pagsasalita. Inihagis ni Doña Isabel ang isang makapal na dokumento. Ang titulong Petition for Nullity of Marriage ay tila nagliliyab sa paningin ni Talia. Pirmahan mo iyan, malamig na utos ng matanda.
Ayaw naming magkaroon ng kinalaman sa batang yan. At huwag mong asahan na makakakuha ka kahit isang kusing mula sa aming yaman. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi pa bayad, Talia. Ang pananatili mo rito ay isang pabor lamang na maari naming bawiin sa isang iglap. Tumingin si Talia kay Emilio, umaasang makakakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa mukha nito. Ngunit iniwas ni Emilio ang kanyang paningin, tila nandidiring makita ang babaeng tinawag niyang asawa sa loob ng 10 taon. Ang katahimikan ni Emilio ang pinakamasakit na sampal na natanggap ni Talia. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit ng kanyang biyenan. Emilio, anak mo ito. Hikbi ni Talia habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Paano mo nagagawang talikuran kami ng ganito? Anak ko? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Emilio. Sabi ng doktor, malabo nang mangyari iyon dahil sa kondisyon ko. So, kanino yan, Talia? Kaninong lalaki ang dinala mo sa loob ng pamamahay na ito? Bago pa makasagot si Talia, lumapit si Saffron at hinawakan ang balikat ni Emilio, isang pagpapakita ng pagmamay-ari na tila isang lason sa paningin ni Talia. Don't stress yourself, Emilio. Hayaan mo na ang mga abogado ang mag-ayos nito. But first, kailangang patunayan ng babaeng ito na hindi siya nagsisinungaling. Tumingin si Saffron kay Talia na may kasamang kakaibang kislap sa mga mata. Bukas, pupunta tayo sa ospital. Magkakaroon ng DNA test habang nasa sinapupunan pa ang bata. At kapag napatunayan na hindi iyan kay Emilio, sisiguraduhin kong wala ka ng mukhang ihaharap sa mundo. Naiwan si Talia na nakaluhod sa gitna ng salas. Hawak ang panulat na tila naging kasing bigat ng isang bundok. Ang kanyang mundo ay dahan-dahang naglalaho. Napapalitan ng isang madilim na kawalan kung saan wala siyang kakampi. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung ang mismong agham ay maaaring manipulahin ng mga taong may pera at kapangyarihan? Ano ang gagawin niya kapag ang huling katotohanang pinanghahawakan niya ay binaluktot ng mga kamay na puno ng kasamaan? Ang tunog ng pagsasara ng pinto ni Emilio ay tila huling lagutok ng kanyang pag-asa. Iniwan siyang mag-isa sa ilalim ng mapanghusgang liwanag ng mansyon. Ang resulta ay pinal, Talia. 0% probability. Ang batang dinadala mo ay hindi kailanman magiging isang De Vega. Ang mga salita ni Dr. Arrieta ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa pandinig ni Talia habang nakatayo siya sa gitna ng malamig at payapang klinika. Ang amoy ng gamot at sanitizer sa paligid ay tila lalong nagpapasuka sa kanya, ngunit ang mas matinding lason ay ang mapanuyang titig ni Saffron na nakatayo sa likuran ng doktor. Alam ni Talia, alam na alam niya ang katotohanan. Ngunit sa mundong ito, ng mga De Vega, ang katotohanan ay isang bagay na nabibili, nababago, at natsatsap-tsap ayon sa kagustuhan ng may kapangyarihan. Hindi nagawang makapagsalita ni Talia. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang nakatingin sa puting papel na hawak ng doktor. Isang pirasong papel na pumatay sa huling pag-asa ng kanyang anak na magkaroon ng isang ama. Tumingin siya kay Emilio na nakaupo sa kanyang wheelchair sa tabi ni Doña Isabel. Ang mukha ng kanyang asawa ay naging kasing tigas ng bato. Ang mga mata nito ay puno ng puot na tila nakakakita ng isang nakakadiring nilalang. Sapat na ba yan, Talia? O kailangan pa nating ipaskil sa lahat ng billboard sa EDSA kung gaano kakadesperada at kaimbi? Ang tinig ni Doña Isabel ay puno ng tagumpay. Lumapit ang matanda kay Talia. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa tiles ay tila isang mabilis na pagtibok ng isang masamang babala. Mula sa araw na ito, wala ka nang kinalaman sa pamilyang ito. Layas. Mami, Emilio, nagmamakaawa ako. Niloloko nila kayo. Alam niyo kung anong klaseng babae ako. Pagsamo ni Talia, ang kanyang boses ay tila isang huling hininga ng isang nalulunod. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Emilio.
Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, marahas itong binawi ng lalaki. "Huwag mo akong mahawakan, Talia. Baka mahawa ako sa dumi mo," bulong ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. "Umalis ka na bago ko pa makalimutan na naging asawa kita kahit sa loob lamang ng isang pagkakamali." Ang bawat hakbang ni Talia palabas ng ospital ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagdating nila sa mansyon, hindi na siya pinapasok sa loob. Ang kanyang mga gamit, ang iilang lumang damit, at ang kanyang makinang panahi na tanging alaala ng kanyang ina ay nakatambak na sa labas ng gate na babalot ng itim na plastik na tila mga basura. Kasabay ng kanyang pagluhod sa semento, ang langit ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman at sa isang iglap, ang bawat butil ng ulan ay nagsimulang humampas sa kanyang balat. Ang lamig ng tubig ay hindi maikukumpara sa lamig ng kanyang puso habang pinapanood ang dahan-dahang pagsasara ng malaking bakal na gate ng mga De Vega. "Emilio, buksan mo ang pinto. Ang anak mo ay nasa labas." Sigaw ni Talia. Ang kanyang boses ay nalulunod sa ingay ng malakas na ulan. Kinakalampag niya ang bakal hanggang sa mamula ang kanyang mga palad, hanggang sa ang kanyang mga kuko ay magsimulang masugatan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan ng mansyon at ang anino ng isang tao sa bintana ng ikalawang palapag. Si Saffron, na nakatingin sa kanya habang may hawak na baso ng wine, may ngiti ng isang mananalo. Sa gitna ng buhos ng ulan, dahan-dahang napaupo si Talia sa tabi ng kanyang mga basang gamit. Niyakap niya ang kanyang sarili, pinoprotektahan ang kanyang tiyan mula sa hampas ng hangin. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang bagay na nagsimulang mag-apoy sa loob niya. Isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Hindi na siya ang Talia na nananahi para sa pangarap ng iba. Siya na ang Talia na bubuo ng sarili niyang mundo, kahit kailanganin niyang dumaan sa apoy. Sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Mula sa loob nito, isang pares ng mga mata ang nakatingin sa babaeng nakaluhod sa ulan. Isang titig na puno ng misteryo at isang layuning hindi pa nabubunyag. Sino ang taong nasa loob ng sasakyang iyon? Siya ba ay isang bagong kaaway o ang anghel na mag-aahon kay Talia mula sa burak ng kawalan? Ang ulan ay hindi sapat upang hugasan ang aking kahihiyan, ngunit sapat na ito upang itago ang aking mga luha mula sa mundong walang awa. Ang bawat hakbang ni Talia sa madilim na kalsada ay tila isang pakikipaglaban sa bigat ng mundong nakadagan sa kanyang mga balikat. Hila-hila niya ang kanyang lumang makinang panahi, ang makinang naging saksi sa bawat pangarap na kanyang itinahi, na ngayon ay puno na ng putik at basa ng ulan. Ang tunog ng mga bakal na gulong nito sa semento ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa bawat hikbi ng kanyang puso. Wala siyang ibang matatakbuhan kundi ang maliit na eskinita sa tondo, kung saan ang amoy ng kanal at basang basura ay mas mabuti pa kaysa sa amoy ng kasinungalingan sa Forbes Park. Doon, sa isang maliit na tindahang gawa sa tagpi-tagping yero at kahoy, matatagpuan niya ang tanging taong hindi tumalikod sa kanya, si Aling Rosa. "Diyos ko, Talia, ano ang nangyari sa iyo, anak?" Ang boses ni Aling Rosa ay puno ng sindak habang mabilis na binubuksan ang maliit na pinto. Agad nitong kinuha ang basang kumot upang balutin ang nanginginig na katawan ni Talia. Sa loob ng maliit na silid na amoy kape at lumang tela, dahan-dahang nailapag ni Talia ang kanyang makina. Ang init ng baso ng kape na ibinigay ni Aling Rosa ay unti-unting nanuot sa kanyang mga palad, ngunit ang ginaw sa kanyang puso ay nanatili. Dito, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw, mukhang mas lalong naging malinaw ang biyak sa kanyang pagkatao. Pinalayas nila ako, Aling Rosa. Pinagbintangan nila ako. Pati ang anak ko, itinakwil nila.
Hikbi ni Talia. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ang utang na loob na sinasabi ni Doña Isabel, tila kailangan kong bayaran hanggang sa huling patak ng aking dugo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag nang ang liwanag ng isang sasakyan ay tumama sa bintana ng barong-barong. Ang ungol ng makina ng isang mamahaling sasakyan ay hindi kailanman magkakamali sa gitna ng kahirapan ng tondo. Pumasok ang dalawang lalaking nakabarong. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon habang nakatingin sa paligid ng may pagkadiri. Nandito kami para kunin ang makinang yan, sabi ng isa sa mga lalaki, sabay turo sa makinang panahin ni Talia. Sabi ni Doña Isabel, lahat ng gamit na binili, gamit ang pera ng mga De Vega, ay kailangang bawiin. Kasama na ang makinang yan na ibinayad sa utang ng tatay mo. Hindi. Ito na lang ang natitira sa akin. Pinaghirapan ko ito. Sigaw ni Talia. Mabilis niyang niyakap ang makina. Ang kanyang mga braso ay tila naging mga kuta upang protektahan ang kanyang tanging kabuhayan. Ngunit ang mga lalaki ay walang awa. Marahas nilang itinulak si Talia dahilan upang tumama ang kanyang likod sa matigas na dingding. Ang bawat kalansing ng bakal habang hinihila nila ang makina ay tila isang piraso ng laman ni Talia na binubunot mula sa kanyang katawan. Sa huling pagkakataon, nakita ni Talia ang kanyang makina na isinasakay sa itim na sasakyan. Ang makinang naging huling koneksyon niya sa kanyang ina at sa kanyang dangal bilang manggagawa. Habang umaalis ang sasakyan, naiwan si Talia na nakaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalawang at langis. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang lalaking kanina pa sumusunod sa kanya sa ulan ay nakatayo na ngayon sa tapat ng pinto ni Aling Rosa. Ang mga De Vega ay marunong lamang kumuha, ngunit hindi sila marunong magbayad ng tunay na halaga ng isang tao. Sabi ng lalaki sa isang boses na malalim, baritono at puno ng otoridad. Tumingala si Talia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Ang lalaki ay dahan-dahang lumuhod upang pantayan ang antas ni Talia. Inabot niya ang isang panyong may burda ng titik G. Ang pangalan ko ay Gabriel Montero at narito ako upang bigyan ka ng pagkakataong makita ang pagluhod ng mga taong nagpapaiyak sa iyo ngayon. Sino si Gabriel Montero? Bakit tila kilalang kilala niya ang mga De Vega? At ano ang nakatagong pakay niya sa likod ng kanyang pagtulong sa isang babaeng tinalikuran na ng lahat? Walang puwang ang isang basura sa mundong ito ng mga De Vega, Talia. Mas mabuti pang maglaho ka na lang na parang usok. Ang mga salitang yon ni Doña Isabel na narinig niya sa huling pagkakataon ay tila naging isang sumpa na ngayon ay nagkakatotoo. Sa loob ng maliit at masikip na siyungmay ni Aling Rosa, kung saan pilit na bumabangon si Talia sa pamamagitan ng pagtatahi ng mga basahan, ang hangin ay biglang naging mainit at nakakasulasok. Ang amoy ng sunog na tela at plastik ay mabilis na kumalat, isang amoy na naghatid ng kilabot sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Talia ang isang lumang litrato ng kanyang ama at ang maliit na sapatos ng sanggol na sinimulan niyang tahiin mula sa mga tirang tela. Ito ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang munting piraso ng langit sa gitna ng impyerno. Ngunit ang bawat sulok ng silid ay dahan-dahan ng nilalamon ng mapulang liwanag. Ang apoy ay tila mga gutom na dila na humahalik sa mga dingding na kahoy. Mabilis na tinutupok ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kanlungan. Naramdaman ni Talia ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang makapal at itim na usok ay pumasok sa kanyang mga baga, dahilan upang siya ay mapaluhod at dumanas ng matinding pag-ubo. Sinubukan niyang gumapang patungo sa pinto, ngunit ang malakas na tunog ng bumabagsak na mga poste ng kahoy ay humarang sa kanyang daanan.
Ang init ay naging kasing pait ng kanyang mga alaala. Tila sinusunog din ang lahat ng sakit na dinanas niya sa kamay ng mga De Vega. Anak, ang anak ko. Bulong ni Talia habang pilit niyang pinoprotektahan ang kanyang tiyan sa pamamagitan ng kanyang mga nanginginig na braso. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang panalangin na naghahanap ng kasagutan sa gitna ng nagngangalit na apoy. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Emilio na tumalikod sa kanya at ang tawa ni Saffron na tila sumasabay sa huni ng mga nagliliyab na gamit. Nang mawala na siya ng lakas at ang kanyang paningin ay nagsimula ng magdilim, isang marahas na pagbasag sa bintana ang yamanig sa buong silid. Sa pagitan ng mga titis at usok, isang anino ng isang lalaki ang mabilis na lumapit sa kanya. Naramdaman ni Talia ang malalakas na braso na binuhat siya mula sa nagbabagang sahig. Ang amoy ng ulan at mamahaling leather ay humalo sa amoy ng sunog, ang amoy ni Gabriel Montero. "Huwag kang bibitiw, Talia. Hindi ka mamamatay sa gabing ito." Ang boses ni Gabriel ay tila isang utos na nagpabalik sa kanyang malay. Mabilis siyang inilabas ni Gabriel mula sa nasusunog na gusali. Paglabas nila sa kalsada, ang buong eskinita ay puno na ng kaguluhan. Ang mga tao ay nagtatakbuhan, may mga sumisigaw, at ang sirena ng mga bumbero ay naririnig na sa di kalayuan. Ngunit sa halip na dalhin siya sa ospital, inilulan siya ni Gabriel sa loob ng kanyang itim na sasakyan. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ni Talia ang kanyang munting mundo na tuluyan ng naging abo. Nakita niya ang isang bangkay na inilalabas mula sa katabing bahay, isang biktima ng sunog na hindi na makikilala dahil sa tindi ng pagkakaabo. Sa sandaling iyon, isang malamig na desisyon ang nabuo sa mga mata ni Gabriel habang nakatingin sa nagliliyab na gusali. Mula sa gabing ito, ang babaeng nagngangalang Talia De Vega ay wala na. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay walang alinlangan. Hahayaan nating isipin ng mundo na kasama kang natupok ng apoy na yan. Hahayaan nating magdiwang ang mga pumatay sa iyo. Tumingin si Talia kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at uling. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Dahil ang tanging paraan upang matalo ang mga halimaw ay ang maging isang bangungot na hindi nila inaasahan. Sagot ni Gabriel habang dahan-dahang pinapatakbo ang sasakyan palayo sa nasusunog na tondo. Matulog ka, Natalia. Paggising mo, ikaw na ang magiging kamay ng katarungan. Habang lumalayo ang sasakyan, ang imahe ng nagliliyab na suongmay ay unti-unting naging isang maliit na tuldok ng apoy sa dilim. Naiwan sa likuran ang lahat ng pait, ang lahat ng utang na loob, at ang lahat ng luhang iniyak ni Talia. Kaya ba ni Talia natalikuran ang kanyang nakaraan upang maging isang bagong tao? At ano ang tunay na kabayaran ng pakikipagkasundo sa isang lalaking tulad ni Gabriel Montero? Ang bawat hibla ng aking buhok na nalalaglag sa sahig ay tila mga tanikala ng nakaraan na unti-unting napuputol. Hindi na ako ang babaeng inyong niyurakan. Ako na ang bagong umagang hindi ninyo mapipigilan. Puti. Lahat ng nakikita ni Talia sa kanyang paligid ay kulay puti. Mula sa malambot na kumot na bumabalot sa kanya hanggang sa matatayog na kurtinang sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa mansyon ni Gabriel Montero, ang bawat sandali ay tila isang panaginip na ayaw niyang magising. Malayo sa amoy ng ulan sa tondo, malayo sa mapanghusgang mga mata sa Forbes Park. Dito, ang tanging naririnig niya ay ang marahang pagaspas ng mga dahon sa labas at ang mahinang paggalaw ng mga kamay ng orasan sa dingding na tila isang banayad na katok sa kanyang malay. Dahan-dahang bumangon si Talia. Ang kanyang katawan ay mahina pa rin, ngunit ang kanyang isipan ay unti-unti nang nagliliwanag. Humarap siya sa malaking salamin na nasa sulok ng silid. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay tila isang estranghero, maputla,
May mga bakas ng uling sa gilid ng mga kuko at mga matang puno ng sugat na hindi nakikita. Bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. May dala itong tray ng pagkain, ngunit ang kanyang tingin ay nakatuon sa mga mata ni Talia. May kakaibang lalim ang mga mata ng lalaking ito. Isang lalim na hindi lamang galing sa yaman, kundi sa isang nakaraan na marahil ay kasing pait din ng sa kanya. Iniisip ng buong mundo na kasama kang natupok ng apoy sa tondo, Talia. Simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay parang isang kalmadong dagat sa gitna ng bagyo. Naglabas na ng pahayag ang mga De Vega. Sinasabi nilang isang trahedya ang nangyari, ngunit ang totoo, nagdiriwang sila dahil wala na ang taong magbubunyag ng kanilang mga kasalanan. Naramdaman ni Talia ang isang mariing hapdi sa kanyang puso. Patay na ang Talia na kilala nila, bulong niya, habang ang kanyang mga daliri ay humahawak sa kanyang mahabang buhok na naging saksi sa bawat pagluha niya para kay Emilio. Ngunit ang sakit ay buhay na buhay pa rin dito sa loob. Lumapit si Gabriel at inilapag ang tray. Kumuha siya ng isang matalim na gunting mula sa mesa at inilahad ito kay Talia. Ang paghilom ay nagsisimula sa pagbitaw. Kung gusto mong maging katarungan, kailangan mong iwanan ang lahat ng nagpabigat sa'yo. Kinuha ni Talia ang gunting. Ang malamig na bakal nito sa kanyang palad ay tila isang pangako ng kalayaan. Sa harap ng salamin, walang pag-aalinlangang ginupit ni Talia ang kanyang mahabang buhok. Ang tunog ng pagtalim ng gunting sa bawat hibla ay tila isang musika ng paglaya. Habang nalalaglag ang mga itim na buhok sa sahig, nararamdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang pakiramdam. Ang bawat gupit ay isang alaala ng pananahi para sa asawang hindi siya minahal, isang alaala ng pagsunod sa biyanang umapi sa kanya. Nang matapos siya, isang bagong anyo ang tumambad sa salamin. Maikli na ang kanyang buhok, mas matalim na ang kanyang tingin, at ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng utang na loob. Hindi na ako ang Talia De Vega na inyong inalipin, sabi niya sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Ngumiti ng bahagya si Gabriel, isang nangiting may kasamang pagkilala. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa kanyang folder at inilapag ito sa harap ni Talia. Ito ang iyong unang armas, ang mga dokumento ng korupsyon ng mga De Vega at ang isang bagong pagkakakilanlan. Mula sa araw na ito, ikaw na si Natalia Montero, ang aking malayong kamag-anak mula sa ibang bansa. Tiningnan ni Talia ang mga dokumento. Ang pangalang Natalia Montero ay tila isang bagong balat na handa niyang isuot. Ngunit sa ilalim ng mga papel, nakita niya ang isang sketch ng isang marangyang gown, isang disenyo na tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano gagawin. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel? Ano ang makukuha mo sa pagtulong sa akin? Tanong ni Talia, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Lumapit si Gabriel sa bintana at tumingin sa malayo. Ang mga De Vega ay nanakawan ako ng pamilya noon, Talia. Hindi ako humihingi ng awa. Humihingi ako ng kasama sa paniningil. At alam kong ikaw ang tanging may kakayahang bumuwag sa kanilang kuta mula sa loob. Naramdaman ni Talia ang isang bagong uri ng ugnayan sa pagitan nila. Isang ugnayang binuo hindi ng pag-ibig, kundi ng parehong sugat. Inabot niya ang kamay ni Gabriel. Ang kanilang mga palad ay nagtagpo sa isang tahimik na kasunduan. Handa na ako, deklara ni Talia. Gagawa tayo ng isang obra maestra na hinding-hindi nila makakalimutan. Ngunit sa likod ng kanyang bagong anyo at determinasyon, isang katanungan ang pilit na bumabalik sa kanyang isipan habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Sapat ba ang bagong pangalan at yaman upang protektahan ang aking anak kapag natuklasan nila ang katotohanan? At hanggang kailan ko kayang panindigan ang papel na ito bago muling manginig ang aking puso sa harap ni Emilio? Tasadnay, ang unang iyak ng isang sanggol ay hindi lamang isang hudyat ng buhay.
Ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa lahat ng nagnanais na hindi siya maisilang. Lumipas ang mga buwan na tila mga pahina ng isang aklat na isinusulat sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa loob ng isang lihim na silid sa rest house ni Gabriel sa Tagaytay, ang bawat hapdi ng pag-ire at bawat patak ng pawis ni Talia ay naging kabayaran para sa isang bagong simula. Nang marinig niya ang malakas at malinis na tinig ng kanyang anak, isang malusog na sanggol na lalaki, naramdaman ni Talia na tila muling nabuo ang kanyang sariling kaluluwa. Pinangalanan niya ang bata na Gabriel bilang pasasalamat, ngunit sa kanyang puso, ang bata ay ang kanyang lunas. Habang dahan-dahang hinahaplos ng sanggol ang kanyang daliri, nangako si Talia na hinding-hindi nito mararanasan ang gutom at pang-aapi na dinanas niya sa Tondo at Forbes Park. 3 taon ang mabilis na nagdaan. Sa mundo ng haute couture sa Paris at Milan, isang bagong pangalan ang nagsimulang magningning. Si Natalia M. Walang nakakaalam kung sino siya, ngunit ang kanyang mga disenyo ay tila may sariling buhay. Ang bawat tahi ay tila may dalang emosyon. Ang bawat tela ay tila isang tula ng pag-ibig at pait. Sa tulong ng koneksyon at yaman ni Gabriel, naitayo ni Natalia ang kanyang sariling fashion house. Hindi na siya ang mananahing naghihintay ng mumo. Siya na ang reynang nagdidikta ng uso. Habang umaangat si Natalia, ang mga De Vega naman ay dahan-dahang kinakain ng sarili nilang karangyaan. Sa loob ng mansyon sa Forbes Park, ang hangin ay hindi na amoy tagumpay, kundi amoy ng nabubulok na dangal. Kailangan ko ng 1 pang milyon, Emilio. Huwag kang madamot. Kailangan kong mapanatili ang imahe natin sa publiko. Ang bulyaw ni Saffron ay umalingaw-ngaw sa salas, kasabay ng tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig. Si Emilio, na hanggang ngayon ay nakaupo pa rin sa wheelchair, ay nakatingin lamang sa kawalan. Ang kanyang mukha ay mas lalong tumanda, at ang kanyang mga mata ay tila mga tuyong balon. Ang yaman na akala niya ay magbibigay sa kanya ng kaligayahan ay unti-unti nang nauubos dahil sa walang katapusang luho ni Saffron at sa mga maling desisyon sa negosyo ni Doña Isabel. Wala na tayong pera, Saffron. Ubos na ang lahat ng itinira ni Mami sa atin. Mahinang sagot ni Emilio. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Ang mga shares natin sa kumpanya ay unti-unti nang kinukuha ng mga creditors. Sa kabilang dako, sa kanyang opisina na nakatingin sa skyline ng Makati, nakatayo si Natalia. Ang kanyang suot na puting suit ay tila isang baluti ng kapangyarihan. Hawak niya ang isang baso ng mainit na tsa habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa kanyang harap ay ang mga dokumento ng pagkakautang ng De Vega Group of Companies. Handa na ang lahat, Gabriel, sabi ni Natalia nang pumasok ang lalaki sa silid. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na tila isang bagong hasang kutsilyo. Gusto nilang makilala ang misteryosong investor na gustong sumagip sa kanila. Ibigay natin sa kanila ang hinihingi nila. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Natalia. Isang marahang haplos na nagdadala ng suporta at seguridad. Sigurado ka na ba? Kapag narinig nila ang boses mo, maaring magbago ang lahat. Ngumiti si Natalia. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at dahan-dahang pinindot ang numero ng mansyon ng mga De Vega. Isang numerong kabisadong-kabisado ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa bawat sakit na idinulot nito sa kanya. Ang tunog ng pagring ng telepono ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng huling kabanata. Nang sagutin ito ng isang boses na pamilyar, ang boses ni Doña Isabel na puno pa rin ng kapalaluan, isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Natalia. Hello, sino ito? Tanong ni Doña Isabel. Huminga ng malalim si Natalia. Magandang hapon, Doña Isabel. Ako ang kinatawan ng Montero Global Investments. Narinig kong naghahanap kayo ng taong magliligtas sa inyong kumpanya.
Mabilis na nagbago ang tono ng matanda. Naging malambing at puno ng pagsamo. Ah yes, kanina pa namin kayo hinihintay. Kailan tayo maaaring magkita para pag-usapan ng kontrata? Tumingin si Natalia sa larawan ng kanyang anak na nakapatong sa kanyang mesa. Ang munting batang may mga mata ni Emilio, ngunit may tapang ng isang Montero. Magkikita tayo sa Lunes, Doña Isabel, sa mismong mansyon ninyo. Sagot ni Natalia. Gusto kong makita ang lahat ng ari-ariang magiging kabayaran ng aking tulong. Nang maibaba ang telepono, ang katahimikan ng gabi ay tila naging kasing pait ng isang lihim na matagal nang itinago. Paano tatanggapin ni Doña Isabel at Emilio na ang babaeng inaakala nilang abo na ay siya palang magiging may-ari ng kanilang bawat hininga? At handa ba si Natalia na harapin ang mga anino ng kanyang nakaraan nang hindi nanginginig ang kanyang mga kamay? Ang pagbabalik sa lugar na minsan mong naging impyerno ay hindi madali. Ngunit ang makita ang mga demonyong lumuhod sa harap mo, ang siyang pinakamatamis na katarungan. Muling huminto ang itim na sasakyan sa tapat ng malaking bakal na gate ng mansyon ng mga De Vega. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kailangan ni Natalia na kalampagin ang mga rehas sa gitna ng ulan. Sa isang kumpas lamang ng kanyang kamay, dahan-dahang bumukas ang gate, isang pagtanggap na para lamang sa mga taong may kapangyarihan at yaman. Habang naglalakad siya sa pathway patungo sa pintuan, naramdaman ni Natalia ang bawat alaala na tila mga multong humahawak sa kanyang laylayan. Dito sa sementong ito, siya lumuhod noon. Dito sa pintuang ito, siya itinaboy na parang basura. Ngunit ang bawat hakbang niya ngayon ay may kasamang tunog ng awtoridad. Ang kanyang takong ay lumilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat sentimong utang ng pamilyang ito sa kanya. Bumukas ang malaking pinto at bumungad sa kanya ang amoy ng luma at mamahaling kahoy, hinaluan ng amoy ng insenso na pilit itinatago ang baho ng pagkabulok ng pamilya. Nakatayo sa gitna ng salas si Doña Isabel. Suot ang kanyang pinakamagandang alahas, may plastik na ngiti na tila isang maskara. Sa tabi nito ay si Saffron, na pilit ding nagpapakitang gilas sa kanyang suot na designer dress na halatang luma na. At sa isang sulok, nakaupo si Emilio. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, walang buhay. Tila isang rebulto ng pagsisisi na hindi pa nabibigkas. Welcome, Miss Natalia Montero. Isang malaking karangalan ang tanggapin ka sa aming tahanan. Masiglang bati ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng tamis, na tila asukal na may lason. Narinig namin ang tungkol sa iyong tagumpay sa ibang bansa. Isang himala na ang isang katulad mo ay nagkaroon ng interes sa aming kumpanya. Hindi agad sumagot si Natalia. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang suot na sunglasses. Inilalantad ang kanyang mga matang dati ay puno ng luha, ngunit ngayon ay tila mga kristal na kasing tigas ng diamante. Tumingin siya ng diretso kay Doña Isabel, isang tingin na nagpatahimik sa matanda. Interes? Doña Isabel, hindi lamang interes ang dala ko. Dala ko ang pagkakataong hindi niyo na muling makukuha sa iba. Sabi ni Natalia, ang kanyang boses ay malalim at kalmado. Ngunit bawat salita ay tila isang malamig na hangin na dumapo sa balat ng mga De Vega. Umupo si Natalia sa gitnang selyo, ang mismong selyo kung saan siya dati nilalait. Inilapag niya ang isang itim na folder sa mesa. Bago tayo mag-usap tungkol sa investment, gusto kong makita ang mga titulo ng mansyong ito at ang lahat ng alahas na pag-aari ng inyong pamilya. Iyon ang magiging collateral ng aking tulong. Nanlaki ang mga mata ni Saffron. Collateral? Miss Montero, masyado naman yata itong malupit. Ang mansyong ito ay kasaysayan ng mga De Vega. Ang kasaysayan ay walang halaga sa negosyo, Miss Saffron. Putol ni Natalia, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumipat kay Emilio. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Emilio ang isang kakaibang kuryente. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata
ay nagtagpo sa mga mata ni Natalia. Isang pamilyar na hapdi ang dumaan sa puso ni Emilio, isang pamilyar na bango na tila nanunuot sa kanyang gunita. Kumunot ang kanyang noo, pilit na inaalala kung saan niya nakita ang mga matang iyon. Ang mga matang tila sumisigaw ng isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Talia, mahinang bulong ni Emilio, ang kanyang boses ay nanginginig. Sandaling tumigil ang tibok ng puso ni Natalia, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sino si Talia, Mr. De Vega? Ang iyong yumaong asawa? Balita ko ay isang hamak na mananahi lamang siya na namatay sa isang sunog. Sabi ni Natalia, bawat salita ay tila isang sampal ng katotohanan. Huwag mong ikumpara ang isang tulad niya sa isang tulad ko. Masyado itong nakakainsulto. Napayuko muli si Emilio. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang wheelchair. Ngunit sa loob ni Natalia, may isang bahagi ng kanyang puso ang nais sumigaw. Ang makita ang paghihirap sa mga mata ni Emilio ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pait. Isang pait na hindi niya inaasahang mararamdaman pa. Pirmahan niyo ang kasunduan. O aalis ako ngayon din at hahayaan ang mga bangko na kunin ang lahat sa inyo, deklara ni Natalia habang iniaabot ang panulat kay Doña Isabel. Habang nanginginig na hinahawakan ni Doña Isabel ang panulat, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng isang picture frame mula sa itaas na palapag ang bumasag sa katahimikan. Isang larawan ni Talia noong kasal nila ni Emilio. Ang tanging larawang hindi nila naitapon ay nahulog at nabasag ang salamin nito sa paanan ni Natalia. Tumingin ang lahat sa basag na larawan. Ang mukha ng lumang Talia ay tila nakatingin sa bagong Natalia, isang paghaharap ng nakaraan at kasalukuyan na puno ng misteryo. Mababawi ba ni Natalia ang kanyang dangal nang hindi nagagapin ang kanyang sariling mga alaala? At ano ang gagawin ni Saffron kapag naramdaman niyang ang kanyang trono ay dahan-dahan ng guguho sa ilalim ng mga kamay ng babaeng akala niya ay naging abo na? Ang bawat piraso ng basag na salamin sa aking paanan ay tila mga alaala ng aking nakaraan. Matalas, mapanakit, ngunit wala nang kakayahang muling makabuo ng isang buong larawan. Hindi man lamang kumurap si Natalia habang nakatingin sa mukha ng lumang Talia na nasa loob ng basag na frame. Sa halip na magpakita ng takot, dahan-dahan niyang itinapak ang kanyang mamahaling takong sa gilid ng larawan. Isang tunog ng pagguho ng tuyong kahoy at muling pagkakabasag ng maliliit na kristal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na salas. Mukhang pati ang bahay na ito ay pilit ng iniluluwa ang mga multo ng nakaraan. Malamig na puna ni Natalia habang nakatingin kay Doña Isabel na nanginginig ang kamay sa hawak na panulat. Pirmahan mo na yan, Doña Isabel. Ang oras ay hindi naghihintay, lalo na para sa mga taong malapit ng malunod sa utang. Sa isang mabilis na kumpas, lumagda ang matanda. Ang bawat kurba ng tinta sa papel ay tila pagsuko ng kanilang dangal. Sa sandaling iyon, ang mansyon ng mga De Vega, ang kuta ng kanilang kapalaluan, ay opisyal ng naging pag-aari ng Montero Global Investments. Ngunit hindi doon nagtapos ang paghihiganti ni Natalia. Tumingin siya kay Saffron na noon ay hindi mapakali. Pilit na hinahawakan ang kanyang mamahaling kwintas na tila ba ito ang kanyang huling sandata. At ikaw, Miss Saffron, tawag ni Natalia na may kasamang mapanuyang ng ngiti. Narinig ko na marami kang biniling mga ari-arian gamit ang kumpanya. Kasama yun sa mga binawi ng bangko. Mula sa araw na ito, ang lahat ng iyong mga luho ay ituturing na nakaw na yaman hanggang sa mabayaran niyo ang bawat sentimo ng investment ko. Hindi mo maaring gawin ito. Emilio, magsalita ka naman. Sigaw ni Saffron habang niyayanig ang balikat ni Emilio. Ngunit si Emilio ay tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Nakatingin lamang siya kay Natalia, ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng pagkalito at pait. Bakit? Mahina niyang tanong.
Bakit tila napakasinungaling ng iyong mga mata, Miss Montero? Bakit pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala? Tumalikod si Natalia. Ang kanyang suot na coat ay humahampas sa hangin sa bawat hakbang niya palabas. Minsan, ang pakiramdam ay isang maling gabay, Mr. De Vega. Marahil ay nakikita mo lamang sa akin ang mga bagay na pilit mong itinapon noon. Lumipas ang ilang araw at dumating ang gabi ng kanilang ika-11 anibersaryo. Ang pets ang dapat sana ay ipinagdiriwang ni Talia at Emilio sa ilalim ng liwanag ng pag-ibig sa loob ng madilim na mansyon kung saan ang mga katulong ay isa-isa nang nag-aalisan dahil wala ng pampasweldo. Nakaupo si Emilio sa gitna ng salas. Isang doorbell ang bumasag sa katahimikan. Isang delivery man ang nag-iwan ng isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na pelus. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maikling mensahe sa loob. Ang panahong ninakaw ay hindi na maibabalik, ngunit ang bawat sugat ay may oras ng paniningil. Nanginginig ang mga kamay ni Emilio habang binubuksan ang kahon. Sa loob niyon ay ang antigong orasan na binili ni Talia 11 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang orasan ay basag. Ang mga kamay nito ay hindi na gumagalaw at ang glass face nito ay durog na durog. Isang replika ng gabing winasak nila ang puso ni Talia. Sa isang sulok ng hagdanan, nakita ni Saffron ang orasan at bigla itong namutla. Iyan ang orasan na ibinato ni Tita Isabel sa basurahan noon. Bulong ni Saffron, ang kanyang boses ay puno ng takot. Sa sandaling iyon, isang malakas na kulog ang gumising sa gabi, kasabay ng isang malakas na hangin na nagbukas sa mga bintana ng mansyon. Ang orasan sa kamay ni Emilio ay tila naging kasing bigat ng isang hatol. Sino ang nagpadala ng orasang ito? Ito ba ay isang pag-amin ni Natalia? O isang babala na ang huling yugto ng kanyang paghihiganti ay nagsisimula pa lamang? At hanggang kailan kayang itago ni Natalia ang kanyang pagkatao bago siya tuluyang malamon ng sarili niyang galit? Ang lihim na itinago sa ilalim ng lupa ay unti-unti ring aangat sa ibabaw. Dala ang amoy ng nabulok na katotohanan na hindi na kayang itago ng anumang pabango. Sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakatitig si Emilio sa basag na orasan. Ang bawat lamat sa salamin nito ay tila sumasalamin sa lamat ng kanyang sariling pagkatao. Sa labas, ang ulan ay malakas na humahampas sa bintana. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya ng gabing itinaboy niya si Talia. Nagsisimula ng mabuo ang isang nakakatakot na hinala sa kanyang isipan. Isang hinalang nais niyang itakwil, ngunit pilit na kumakapit sa kanyang puso. Habang si Emilio ay nalulunod sa pagsisisi, si Natalia naman ay nasa isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant, kaharap ang taong naging mitya ng kanyang pinakamalaking pait, si Dr. Arrieta. Ang doktor ay hindi na mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan at sa folder na inilapag ni Natalia sa mesa. Miss Montero, hindi ko alam kung bakit niyo ako ipinatawag. Marami akong pasyente. Pilit na nagpapakamatatag na, sabi ng doktor, ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitago. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Natalia. Alam mo, doktor, ang pera ay madaling gastusin, ngunit ang konsensya ay mahirap patahimikin. Hawak ko ang mga bank records mo noong taong ginawa ang DNA test ni Talia De Vega. Isang malaking halaga ang pumasok sa account mo mula kay Saffron at Doña Isabel. Gusto mo bang ipakita ko ito sa medical board o sasabihin mo sa akin ang totoo? Napayuko ang doktor. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Wala akong choice noon. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Binayaran nila ako para palitan ng resulta ang bata. Ang batang yon ay tunay na anak ni Emilio. Naramdaman ni Natalia ang isang mariing hapdi sa kanyang dibdib. Kahit alam na niya ang katotohanan, ang marinig ito mula sa taong naging instrumento ng kanyang pagdurusa
ay tila muling pagtusok ng libu-libong karayom sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naiyak. Tumingin siya ng diretso sa doktor. Isulat mo ang lahat ng yan sa isang affidavit. Ngayon din, iyan ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan. Utos ni Natalia. Ang kanyang boses ay walang bakas ng awa. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga De Vega, si Saffron ay tila isang baliw na naghahalughog sa mga lumang gamit ni Emilio. Hindi siya naniniwalang si Natalia Montero ay isang estranghero lamang. May isang bagay na hindi tumutugma. Ang paraan ng pagtingin nito, ang boses at ang galit na nakatago sa ilalim ng kagandahan nito. Sa ilalim ng isang lumang cabinet, nakakita si Saffron ng isang nakatagong envelope. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng investigasyon na ipinagawa ni Emilio noon tungkol sa pagkamatay ni Talia. Nakita ni Saffron ang isang maliit na litrato ng bangkay na natagpuan sa sunog. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Ang bangkay sa litrato ay may suot na singsing na hindi kailanman isinuot ni Talia. Hindi siya namatay. Bulong ni Saffron, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Ang babaeng iyon, si Talia at Natalia ay iisa. Mabilis na kinuha ni Saffron ang kanyang telepono. Alam niyang kailangan niyang kumilos bago siya tuluyang mawalan ng kapangyarihan. Hello? Kailangan ko ng tulong mo. May kailangan kang hanapin. Isang bata. Isang batang may edad na 3 taon na nakatira sa Tagaytay. Dalhin mo siya sa akin, buhay o patay. Habang natatapos ang tawag, isang kidlat ang nagbigay ng panandaliang liwanag sa mukha ni Saffron. Isang mukha na tila isang demonyong nakahanap na ng kanyang susunod na biktima. Nasa panganib ang anak ni Talia. Ang lihim na dapat sana ay magiging sandata ni Natalia ay naging mitya ng isang bagong panganib. Kaya ba ni Natalia na protektahan ang kanyang anak mula sa mga kamay ni Saffron o ang kanyang paghihiganti ay magiging kabayaran ng buhay ng pinakamahalagang tao sa kanya? Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig. Maaari mo itong harangan ng mga pader ng kasinungalingan, ngunit darating ang araw na babasagin nito ang lahat upang mahanap ang kanyang daan. Nagniningning ang malaking ballroom ng Manila Hotel. Ang mga chandelier na gawa sa kristal ay nagpapakalat ng liwanag na tila mga diamante sa paligid. Ngunit sa ilalim ng karangyaang ito, may isang tensyong hindi maipaliwanag. Ito ang gabing itinakda para sa muling pagbangon ng De Vega Group of Companies, o yun ang akala ni Doña Isabel at Emilio. Nakatayo si Doña Isabel sa gitna ng entablado, suot ang kanyang pinakamahal na terno, habang si Emilio ay nasa kanyang tabi, pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera at mga mamamahayag. Sa isang sulok, si Saffron ay tila hindi mapakali. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, naghihintay ng tawag mula sa kanyang mga tauhan tungkol sa bata. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat galaw niya ay binabantayan na ng mga tauhan ni Gabriel. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng ingay ay biglang huminto nang pumasok si Natalia Montero. Nakasuot siya ng isang makinang na gown na kulay ginto. Isang disenyo na tila nagliliyab sa ilalim ng mga ilaw. Sa bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa makinis na marmol, ang lahat ay napapalingon. Kasama niya si Gabriel na tila isang bantay na handang protektahan ang kanyang reyna. Miss Montero, salamat at dumating ka. Masayang bati ni Doña Isabel habang bumababa sa entablado. Handa na ang lahat para sa ating anunsyo. Ang ating pagsasama ay magiging pinakamalaking balita sa taong ito. Ngumiti si Natalia, isang ngiting kasing lamig ng kamatayan. Tama ka, Doña Isabel. Magiging malaking balita nga ito. Umakyat si Natalia sa entablado. Kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Doña Isabel. Tumingin siya sa buong madla. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa bawat isa.
lalo na kay Emilio na tila hindi makahinga habang nakatitig sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang De Vega ay naging simbolo ng yaman at dangal. Simula ni Natalia, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ngunit ang bawat gusaling itinayo nila ay may pundasyon ng kasinungalingan at ang bawat tagumpay nila ay may kasamang dugo at luha ng isang taong inapi nila. Biglang nagbago ang malaking screen sa likuran niya. Sa halip na ang logo ng kumpanya, lumabas ang isang video recording. Ito ang CCTV mula sa kondominium noong gabing inatake si Emilio. Malinaw na nakita ang pagtatalo ni na Emilio at Saffron, ang pag-inom ni Emilio ng gamot na ibinigay ni Saffron, at ang pagpasok ni Doña Isabel na imbes na tumawag ng ambulansya ay abala sa pag-aayos ng eksena upang isisi ang lahat kay Talia. Isang malakas na bulungan ang sumakop sa buong ballroom. Ang mga flash ng kamera ay naging mabilis at nakakasilaw. Napahawak si Doña Isabel sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Saffron naman ay sinubukang tumakas, ngunit agad siyang hinarang ng 2 pulis na nakauniporme sa pintuan. Hindi iyan totoo, kasinungalingan iyan, sigaw ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ngunit hindi tumigil doon si Natalia. Lumabas sa screen ang affidavit ni Dr. Arrieta, kasama ang mga bank records ng suhol na tinanggap nito. At ang huling lumabas ay ang resulta ng DNA test na tunay. Ang patunay na ang anak ni Talia ay tunay na De Vega. Ang pangalan ko ay hindi Natalia Montero, deklara ni Natalia habang dahan-dahan niyang tinatanggal ang kanyang suot na mamahaling kwintas at inihahagis ito sa paanan ni Doña Isabel. Ako si Talia De Vega, ang mananahing itinapon niyo sa ulan, ang asawang ipinagpalit niyo sa pera, at ang ina ng anak na tinangka niyo ring patayin. Nanlaki ang mga mata ni Emilio. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Talia, bulong niya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak. Patawarin mo ako, Talia. Ang patawad ay para sa mga taong marunong magsisi bago mahuli ang lahat, Emilio. Malamig na tugon ni Natalia. Ngunit kayo, pinili niyo ang kadiliman hanggang sa huli. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang isang matataas na opisyal ng pulisya, Doña Isabel De Vega at Miss Saffron Lopez. Inaaresto namin kayo sa kasong falsification of documents, obstruction of justice at attempted kidnapping. Habang pinoposasan si Saffron at Doña Isabel sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad, nakita ni Natalia ang bawat piraso ng kanilang kapalaluan na nadudurog. Ang bawat sampal na tinanggap niya noon ay naibalik niya nang may kasamang hustisya. Tumingin si Natalia kay Gabriel na nasa paanan ng entablado. Tumango si Gabriel, isang senyales na ligtas na ang kanilang anak sa Tagaytay. Isang malalim na hininga ng kalayaan ang pinakawala ni Natalia. Nilagpasan niya ang umiiyak na si Emilio, na pilit siyang inaabot mula sa kanyang wheelchair. Ang bawat hakbang ni Natalia palabas ng ballroom ay tila isang pag-alis sa isang madilim na bilangguan patungo sa liwanag. Nagawa na niya. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay may oras pa ng paghihilom. Ano ang naghihintay kay Talia sa kanyang bagong buhay bilang isang malayang babae? At kaya ba niyang harapin ang bukas nang walang bakas ng galit mula sa nakaraan? Ang bawat kaharian na itinayo sa ibabaw ng luha ng iba ay nakatakdang gumuho, at sa huli, ang tanging matitira ay ang alikabok ng mga pangarap na pilit nating ninakaw mula sa tadhana. Napakatahimik ng mansyon ng mga De Vega. Ang dating bahay na puno ng mga piging at tunog ng nag-uumpugang baso ng mamahaling alak ay tila naging isang malaking libingan na lamang. Ang mga kurtina ay nakasara at ang tanging liwanag na pumapasok ay ang mga sinag ng araw na dumadaan
sa pagitan ng mga siwang ng bintana na nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa gitna ng malawak na salas, nakaupo si Emilio. Ang kanyang wheelchair ay nakatigil sa tapat ng malaking painting ng kanyang pamilya. Isang painting na ngayon ay tila nanunuya sa kanyang kalagayan. Wala na si Doña Isabel na magdidikta sa kanya. Wala na si Saffron na hihingi ng luho. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan at ang malalim na pagsisisi na tila isang anay na dahan-dahang umuubos sa kanyang pagkatao. Bumukas ang pinto ng mansyon ng walang pasabi. Pumasok si Natalia, hindi si Talia, na may dalang isang maliit na sobre. Hindi na siya nakasuot ng makinang na gown. Simple lamang ang kanyang suot na puting damit. Ngunit ang kanyang presensya ay mas lalong naging kasing ningning ng umaga. Talia, mahinang tawag ni Emilio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sinubukan niyang iikot ang kanyang wheelchair upang harapin ang babaeng tanging minahal niya, ngunit tanging sinaktan din niya ng lubos. Bumalik ka. Alam ko, huli na ang lahat. Pero salamat at bumalik ka. Dahan-dahang lumapit si Talia. Hindi siya lumapit upang yakapin ang lalaki, kundi upang ilapag ang sobre sa mesa. Nandito ako para tapusin ang lahat, Emilio. Ito ang mga dokumento ng paglilipat ng mansyong ito sa ilalim ng isang charity foundation para sa mga inaping kababaihan. Mula sa araw na ito, kailangan mo nang umalis. Napapikit si Emilio. Ang mga luha ay mabilis na pumatak sa kanyang pisngi. Karapat-dapat lang ako sa lahat ng ito, Talia. Ang mawalan ng yaman, ang mawalan ng pangalan, pero ang mawalan ka, iyon ang pinakamabigat na parusa. Tumingin si Talia sa labas ng bintana, sa garden, kung saan siya minsan nangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinumbat sa akin ng nanay mo. Bayad na, Emilio. Bayad na sa bawat gabing hindi ako nakatulog sa takot, sa bawat luhang pumatak sa aking mga tahi, at sa bawat kasinungalingang ipinakain niyo sa akin. Hindi na ako ang Talia na nakakadena sa inyo. Kinuha ni Talia ang basag na orasan mula sa mesa, ang orasang ibinalik niya noong nakaraang gabi. Dahan-dahan niya itong inilagay sa loob ng isang maliit na supot. Itatapon ko na ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil ang oras ko ay hindi na pag-aari ng nakaraan. Ang oras ko ngayon ay para sa aking anak. Ang bata, maaari ko ba siyang makita? Pagsamo ni Emilio, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Talia. Sandaling tumigil si Talia. Naramdaman niya ang pait, ngunit kasunod niyon ay ang isang malalim na pag-unawa. Ang anak ko ay lalaki, nang alam ang katotohanan, Emilio. Ngunit lalaki rin siyang malayo sa laso ng inyong pangalan. Marahil balang araw, kapag sapat na ang kanyang edad at sapat na ang iyong pagbabago, ang tadhana na ang gagawa ng paraan. Ngunit sa ngayon, ang kailangan niya ay ang katahimikan na ipinagkait niyo sa amin. Tumalikod na si Talia. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig na nara ay tila isang huling pamamaalam sa 10 taon ng kanyang paghihirap. Paglabas niya ng mansyon, naroon si Gabriel na naghihintay sa tabi ng sasakyan. Nakasandalang lalaki sa pintuan, may suot na banayad ng ngiti na nagpapahiwatig ng kaligtasan. Tapos na ba? Tanong ni Gabriel habang iniaabot ang kanyang kamay. Tumango si Talia at sa unang pagkakataon, ang kanyang nangiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Tapos na ang paniningil, Gabriel. Panahon na para sa paghilom. Sumakay si Talia sa sasakyan at hindi na muling lumingon sa mansyon na unti-unti nang naglalaho sa kanyang paningin. Ngunit habang sila ay bumabiyahe patungo sa Tagaytay upang balikan ang kanyang anak, isang katanungan ang pilit na bumubulong sa hangin. Kaya nga ba nating tuluyang takasan ang bakas ng ating mga luha? O ang mga ito ang siyang magsisilbing pataba upang mas lalong maging matatag ang ating pag-asa sa bukas? Ang bawat kilometro na inilalayo nila ay tila isang bagong pahina ng buhay na malinis, walang dumi ng nakaraan,
at puno ng liwanag ng isang tunay na pag-ibig. Ang bawat hibla ng sutla ay kailangang dumaan sa init at tensyon bago ito maging isang mamahaling tela. Gayon din ang buhay, kailangang mabasag ang ating mga puso upang makita natin ang gintong nakatago sa loob ng ating mga sugat. 3 taon ang lumipas na tila isang banayad na agos ng ilog sa paanan ng bundok ng Tagaytay. Sa isang malawak na hardin na nakaharap sa Bulkang Taal, ang hangin ay hindi na amoy pait at usok, kundi amoy ng sariwang damo at mga bulaklak na kakabukas pa lamang sa sinag ng umaga. Nakaupo si Talia sa isang kahoy na upuan, may hawak na karayom at sinulid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nananahi dahil sa utang na loob o dahil sa takot sa bukas. Nananahi siya dahil sa pag-ibig. Dahan-dahan niyang itinatama ang isang maliit na punit sa paboritong polo ng kanyang anak na si Gabrielito. Ang bawat tusok ng karayom ay tila isang marahang haplos sa kanyang mga alaala. Sa malayo, naririnig niya ang malakas na tawa ng bata habang hinahabol nito ang isang aso sa malawak na damuhan, kasunod ang matangkad at matatag na anino ni Gabriel Montero. Napangiti si Talia. Ang kanyang puso ay wala na sa Forbes Park, wala na rin sa madilim na eskinita ng Tondo. Ang kanyang puso ay narito na. Sa bawat segundong lumilipas na puno ng kapayapaan, nabalitaan niya ang nangyari sa mga De Vega. Si Doña Isabel ay nananatili sa loob ng bilangguang pambabae, kung saan ang tanging kausap niya ay ang mga pader na hindi nakikinig sa kanyang mga reklamo tungkol sa nawalang yaman. Si Saffron naman ay patuloy na nahaharap sa mga kaso ng panloloko. Tinalikuran ng lahat ng mga taong akala niya ay kanyang mga kaibigan. At si Emilio? Siya ay nasa isang charity home kung saan dahan-dahan niyang hinaharap ang kanyang kapansanan sa tulong ng mga madre. Hindi man dinalaw ni Talia si Emilio, nagpadala siya ng isang liham ng pagpapatawad. Isang pagpapatawad na hindi para sa lalaki, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakad. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Ang baritonong boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ni Talia. Lumapit ang lalaki at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Talia. Isang mainit na haplos na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya mag-isa sa kanyang bawat laban. Hindi, Gabriel, sagot ni Talia habang inilalagay ang tahi sa huling dulo ng tela. Iniisip ko kung gaano kaganda ang bukas, na ang isang pirasong tela, kahit gaano pa kapunit, ay maaari pa ring maging isang obra maestra kung ito ay hahawakan ng mga kamay na may pag-asa. Inabot ni Gabriel ang kamay ni Talia at dahan-dahan itong hinalikan. Isang pangako ng katapatan na hindi na kailangang bigkasin pa. Sa kanilang harapan, ang araw ay dahan-dahang umaakyat sa langit. Tinutunaw ang mga ulap at nagbibigay ng bagong liwanag sa mundo. Ang kwento ni Talia ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng kawalan, na ang tunay na ganda ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelidong kanyang dala, kundi sa tapang niyang bumangon mula sa abo at muling lumikha ng isang buhay na puno ng dignidad at tunay na pagmamahal. Ang mga bakas ng luha sa sutla ay nananatili, ngunit ang mga ito ay hindi natanda ng sakit, kundi mga disenyo ng isang matatag na nakaraan na naging pundasyon ng isang maningning na kasalukuyan. Sa huli, ang pag-ibig na marunong maghintay at katarungang may kasamang paghilom ang siyang tunay na nagwawagi. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Talia, isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging may kasunod na maningning na umaga. Mga mahal kong tagapakinig, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso dahil naging bahagi kayo ng bawat pintig at bawat luhang ibinuhos sa kwentong ito hanggang sa huling sandali.
habang hinahabi ko ang bawat salita ng bakas ng luha sa sutla. Tila kasama ko rin kayong nakikipaglaban, nasasaktan at muling bumabangon. Maraming gabi akong hindi nakatulog, lalo na nang isinusulat ko ang bahagi kung saan pinalayas si Talia sa gitna ng malakas na ulan, yakap ang kanyang mga basang gamit. Ang lamig ng semento at ang hapdi ng pagkakaitwil sa kanya ay tila naramdaman ko rin sa aking sariling balat. Isang masakit na katotohanan na ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan ng mga totoong babaeng aking nakilala, mga kababaihang tila mga hamak na tela sa simula. Ngunit sa huli ay napatunayang sila ay gawa sa pinakamatibay na sutla na hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Ang sining ng pagpapatawad ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang sulo na nagbibigay ng liwanag sa dulo ng isang madilim na kalsada. Itinuro sa atin ni Talia na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang makitang nagdurusa ang mga nagkasala, kundi ang mahanap ang sariling kapayapaan sa kabila ng lahat. Tila isang maliit na binhi na kailangang mabaon sa madilim na lupa bago maging isang matatag na punong namumunga ng pag-asa. Ngunit habang tayo ay nagpapaalam, may isang katanungan akong nais iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Talia, kaya mo rin bang piliin ang katahimikan at pagpapatawad kaysa sa lubos na pagpuksa sa mga taong sumira sa iyong buhay? Sapat na ba ang nakita nating karma na dumapo kina Emilio at Doña Isabel? O naniniwala kayong may kulang pa sa kanilang parusa? Nais ko ring marinig ang inyong mga tinig. Ibahagi ang inyong damdamin at mga kaisipan sa mga komento sa ibaba. Huwag ninyong kalimutang i-like ang kwentong ito at i-share sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at pag-ibig. Manatili tayong matatag dahil sa bawat luha ay may nakatagong ginto ng ating pagkatao.